Noong pasok iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga anak, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking mamaming maraming sabihin, kung hindi kayo, sinabi ko na sana sa iyo, at panuroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako ay maghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alalalig ko ang daan patungo sa pumuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi mo namin alam kung saan kayo pumunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ilang taon ko lang nakilala si Kuya Willie. 2021, 2022 lang. Kayong mga taga-Larap, mas kilala niyo si Kuya Willie. At kayo ang makapagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng alingaw-ngaw ng kanyang boses. Sa kanyang pagsisilbi sa ating barangay sa napakaraming taon, grumaduate siya bilang kagawad, tama ba ako? May ilan-ilan ako mga parokyanong tinanong, ano ang masasabi mo kay Kuya Willie? Hindi nila makitanggi at hindi nila makalimutan ang kabutihan ni Kuya Willie. Na habang pinikwento nila ang kanilang karanasan, ay nag-e-echo at umaalingaw-ngaw ang kabutihan ng taong ito. Ang sabi ng isang parokyano, Father, kahit sino ang lumapit kay Kuya Willie, ay hindi niya pinahihindihan. Maging financial, sasakyan o anumang pabor. At sabi niya, si Kuya Willie yung tipo ng tao na kailanman kapag lumapit ka, hindi ka aalis na biko. Bibigyan at bibigyan ka niya. At sa kanyang pagbibigay ay hindi siya naghahanap ng anumang kapalit. Kilala niyo si Kuya Willie na kapag mali, kapag mali, para kay Kuya Willie, hindi pwedeng maging tama. At paninindigan niya yun. Ibig sabihin, yung alingaw-ngaw at lakas ng kanyang boses ay naging boses ng pamayanan ng Larap sa paninindigan. Sigaw ng katarungan, lalo na ng mahihirap. Sa madaling sabi, pwede natin sabihin na si Kuya Willie ay naging santigan, lalo na ng mga pobre.
marami ng mga kapatid ko. Ako ang nagmamahal sa iyo sa amin magkagawa. Tapos nawala ka pa. Kuya, mahal na mahal kita. I love you. Sana kuya, sa paparuroonan mo, mawalhati ka na, malikaya ka na sa inyong kinaroroonan. Kuya, mahal na mahal kita kuya. Kahit nasa malayo ako, dumating ako dito para lang makita kita kuya. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. Pangapat kasi ako sa aming kapatid. Badong niya. Kuya, mahal na mahal kita kuya. Wala na ako kapatid na lalaki. Kulang pa, ikaw pa lang naman ang kapatid ko nag-iisang lalaki sa aming magkakapatid na 5. Kaya mahal na mahal kita. Binuhos ko lahat sa iyong pagmamahal ko nung binata ka pa hanggang nag-asawa ako. Nabandera ba po ng araw yan? Wala bandera pa yan. Kuya ako nag-aasikasa ng mga damit niya. Kasi mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko ang kapatid ko yan. Malabi kuya. Mahal kita. Sana po. Nakating ka na sa iyong paroonan. Kaligaya ka na. Malabi kuya. Uy, kumain. Gilid. Kahit sa mga mababang trabaho at paglilingkod sa parokya ay niyang suungin. As a matter of fact, ako yung nagsasabi sa kanya, sabi ko, Kuya Willie, huwag ka na dyan. Di ko makalimutan yung parang mayroong mataas na lupa dito na parang box, plant box na alala niyo dito. It was during our preparation for our fiesta na yung Confradia de San Roque na pinamunuan ni Kuya Willie, siya yung ginawa kong presidente ng Confradia ngayon. Sabi ko kay Kuya Willie, tinitibag namin yung lupa ko yun, may hawak-hawak siyang bareta. Alam ko matanda na siya at alam ko may mga nararamdaman siya. Sabi ko sa kanya, Kuya Willie, huwag ka na dyan. Sabi niya si Father pala, ginaganon ako at patuloy pa rin yung pag-ugsak niya ng pareta sa lupa. Kapag may mga patawag ako dito sa parokya, ay gawain ng Confradia de San Roque. Palaging naandyan niya, Father, ano kailangan natin? Merienda, ako nang bahala sa merienda. Father, ano bang kailangan natin? At naalala ko noong buuin namin yung Confradia de San Roque. Sabi niya, ang ganda, Father, nagkaroon tayo ng uniform. Sabi ko, sige. Pero Father, wag mo nang alalahanin yung gagawin doon. Sagot ko na lahat. Si Kuya Willie ay mayroong palabra ni Honor. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Sapagkat bago pa siya maglingkod sa simbahan at bago pa siya nagkaroon ng devotion sa mapaghalang awa divine mercy, ay masasabi din ninyo na maawain at taluyan ng habang si Kuya Willie, lalo na sa mga nangangailangan. Simula ako na magkasakit si Kuya Willie, sa Ate Mercy mismo ang makakapagsabi, halos sima-simana ko siyang binibisita noon sa looban. At nakita ko yung progress ng kanyang spiritual na buhay, ng kanyang pananampalataya. Sa Ate Mercy mismo nagsasabi sa akin, Father, hindi ko baga alam sa taong niya, simula nang magkasakit niya,
natuto na rin akong magsimba sa TV. Kasi sabi niya, araw-araw, Father, gusto niya palagi nakikinig ng misa dyan sa TV. Gusto niya palagi nakikinig ng mga humiliya, ng mga dasal. Ilang beses ko na rin siyang naunyuhan. At sabi ko sa lay minister, sabi ko, linggo-linggo ninyong subuan ng madala komunyon si Kuya Will. Pati doon sa improvement ng kanyang health, ng kanyang katawan, ay kitang-kita ko rin. Sa palagay ko dahil yung pagbabalik loob niya sa simbahan at yung kanyang mga kabutihan ay bumabalik din sa kanya. Kahapon, pumunta ko sa huling araw ng burol niya doon sa looban. Ang sabi sa akin ni Ate Mercy, Father, nakakatuwa pala talaga kapag maraming kaibigan. Sabi ko, bakit po? Simula nang pamatay si Kuya Willie mo, walang humpay ang tao na pumunta simula unang araw, ikalawang araw hanggang kagabi. Kahapon nga, inagahan ko na ng punta. Sabi ko, sigurado ako nagsaang tao kasi last night. Pumunta ako ng mga bandang alas 4, ang dami ng tao. Sabi na Ate Mercy, nakatulong Father sa akin yung pagpunta ng mga tao. Kasi nawawala yung kalungkutan ko, Father. Kasi nararamdaman ko yung pakikaramay nila. At sabi sa akin ni Ate Mercy, ganun pala, Father, kapag sa buhay natin ay all out ang ating pagtulong sa iba, bumabalik pala yung Father. Minsan nga, Father, hindi ko na tinatanggap yung mga abuloy. Kasi kilala ko naman yung mga taong ito. Hindi naman malalaki ang sweldo, pero nag-aabot. Ito, Father, yung mga natulungan ni Kuya Willie mo nung buhay pa siya. Kahit mga politiko, andito. Yun ang magpapatunay yung mga minamahal na kapatid. Na ang kabutihan ng isang tao ay bumabalik sa atin. Digsiksik, digligan, umakakaw. Kaya sa palagay ko, lahat tayo dito ay nalulungkot, nagluluksa. Pero yung alaala ng kanyang kabutihan na umaalingaw-ngaw sa bawat isa sa atin, sa palagay ko, yun ang makapagpapapawi ng ating kalungkutan, lalong-lalo na ng kanyang pamilya. Pero tandaan po natin, yung echo, yung alingaw-ngaw ng kabutihan ni Kuya Willie na iniwan sa atin ay patuloy na maririnig ng buong barangay ng Larap, ng buong bayan ng Jose Pangaliman, ng buong parokya ni San Roque. Paalam po sa iyo, Kuya Willie. Marami pong salamat sa iyong buhay at paglilingkod. Patuloy po namin papakinggan hindi na yung boses na husky at mataas at malakas, kung hindi patuloy namin papakinggan ang alingaw-ngaw ng iyong kabutihan na iniwan mo sa aming mga puso, at sisikapin namin na masutan ka sa iyong kabutihan at paglilingkod. Kuya Willie, paalam po sa iyo.